walang karapatan si Sara Duterte na mambatikos ng ating gobyerno ngayon. Ito, yung taong yan, matagal ko nang nakikita yan sa Pilipinas. Yung narrative niyan, mga Duterte daw, hindi marunong magpatakbo ng gobyerno, mga pro-China raw. Mukha kang inchik eh. Dapat pala, noon pa lang, tinanggal ka na rito eh, dahil hindi kami pro-China eh. Para kang sira. Wala sa ayos yung sinasabi mo. Hindi raw marunong si Sara magpatakbo, kaya wala siyang karapatan magbatikos. Nonsense ka, Brad. Nonsense ka. Wala nga utang yung Davao. Yung ayos-ayos nga sa Davao eh. Paano hindi marunong magpatakbo? Yung mga Duterte nga, ang ayos-ayos eh. Alam mo naman yan. Alam mo rin naman na ikaw ay nagpapahayag ka. Alam mo, okay lang magkaroon ng opinion eh. The problem is, very obvious na yung opinion mo ay manufactured. Hindi organic, Brad. Parang pilit. Pilit na opinion. Parang wala ka na mahugot sa tumbong mo na opinion. Ipilit mo na lang para lang. Hindi ko alam kung may bayad dyan. Ako kasi, pag nag-iossi lang ako naggaganto-ganto eh. Salita, papahayag ng opinion kasi nga, buisit ako sa nangyayari sa bayan natin. Kung ikaw hindi, at maligaya ka, alam ko pinklawan yung taong yun eh. Alam ko pinklawan siya eh. Kung maligaya ka sa gobyernong ito, wow, by all means, clap your hands and feet. Putang ina, shit. I hope hindi ka mabiktima ng adik. I hope na maligaya ka sa nangyayari sa bayan natin. Lahat-lahat, hindi ko na kailangan sabihin. I hope hindi ka mag-suffer ng injustice just because of your political affiliation. I hope may demokrasya pa para sa bagay. I hope. Pero putang ina, wow, nakakaasar lang. Nakakaasar lang yung incheck na yon. Sarap itapon dyan sa may West Philippine Sea. Doon ka nga sa mga kalahi mo. Bubuwista ko sa'yo. Tagal na kitang nakikita eh. Ano-ano sinasabi mo, di maayos. Tangin ng buhay to.